I would like to tell you a story about my experiences with teachers. Nung una ako umupo bilang congressman, ang unang kong tinignan sa distrito ko ay tungkol sa mga eskwelahan at tungkol sa mga teachers. Kaya ang ginawa ko, ininspeksyon ko ang mga eskwelahan doon sa distrito ko. Ang una kong ginawa bilang congressman ng 2nd District ng Ilocos Norte ay nagtayo kami. Inubos ko po ang aking PDAF. Yung dati tawag CDF, yung PDAF, kung ano man yung PDAF ko bilang congressman, inubos ko para magtayo ng mga kooperatiba, savings and loan na kooperatiba para yung aming mga teacher ay hindi na kailangan magbenta, hindi na kailangan mag 5-6. Ang serbisyo, ang pinakamahalagang serbisyo na ibinibigay ng pamahalaan para sa taong bayan ay ang edukasyon. Kaya lagi dapat ito ay nauuna sa ating pag-iisip bilang mga public servants. Ang sinasabi sa atin, what are the essentials for teachers to be effective? For teachers to be effective, they must have a good condition of employment, their salaries, benefits, and have a potential for career growth. They have a good conditions in the workplace. They have a healthy and conducive workplace for them to teach. They have high quality pre-service and in-service training. Yung po mga refresher na dapat ibinibigay sa ating mga guro. And finally, effective management. For example, things like teacher recruitment and deployment. Ngunit, bago ako umalis ng Maynila, kaninang umaga, pinapanood ko ang mga balita na 3,000 daw na mga guro ay magde-demonstrate sa Maynila para ipailala na ang pangangailangan ng ating mga guro para sa kanilang sahod na pinopropose ni Secretary Luistro na hanggang ngayon ay hindi pa binibigay. At sabi naman ni Secretary Luistro ay hindi naman it is a reasonable pay adjustment from 18,000 to 25,000 plus benefits. Ipinaglalaban po namin ito. Asahan po ninyo, pagdating ng budget doon sa amin, ay ipipilit namin na yung pay raise ng mga teachers na matagal na namin ipinaglalaban ay sana naman itong taon na ito ay makikita na natin. Lagi kong sinasabi na sa lahat ng mga empleyado ng gobyerno, ang mga teacher ang pinakamatyatsyaga at pinakamaraming trabaho. Ngayon, hinaharap natin yung K-12 na implementation. We have hired in the last few years almost 31,000 extra teachers with another prospective 6,000 teachers to implement finally the K-12. Kaya naman lagi ko sinasabi, ang mga teacher sa lahat ng mga empleyado ng gobyerno ay ang pinakamaraming trabaho at pinakamaraming ginagawa. Alam po namin yun. Meron naman din kayong mga kakampi sa pamahalaan. Alam naman namin na kayo ay matyaga at masipag dahil lamang sa inyong bukasyon na magturo sa ating mga kabataan. Do not lose patience with your government. Always remember that in the government, there are those of us who recognize the importance of education, who recognize the importance of teachers in any educational system. And that is why we continue to fight for the rights, the benefits, and the training and the support that teachers need and that we want if we are to expect a better educational system. Ang sinasabi lagi na ang ating mga ginagawa para sa mga guro, ito ay investment para sa kinabukasan. Ang aking ulit na isusunod doon ay mas malaki ang ating i-invest, mas malaki din ang ating aanihin. Kaya naman, kailangan tuloy-tuloy ang ating mga pagtulong sa mga teacher, lalo na ngayon na sa pagbabago ng sistema ng edukasyon natin ay marami tayong hinihingi, marami tayong ginagawa. That is why I am imploring all our teachers
Again, do not lose patience with your government. Do not lose patience with your government officials. Because even though we are sadly lacking when it comes to the support for the teachers, we count on your continuing vocation. Ang pagka-teacher, being a teacher is not a job. It is a vocation. It is a need that you have to feel, that you want to guarantee the future of the country. And there is no more noble a cause than that. And for that, on this occasion, on World Teachers Day, I salute you. I salute all of you teachers. I congratulate you for the scholars, for the young men and women that you have taught, that you have trained, that you have made into good citizens of the country. For that, we are grateful to you. We who are hoping for a brighter future for our country are grateful to you and continue to hope that your vocation will carry you through so the future of the Philippines is better. That is how important we consider you, and that is why asahan po ninyo, kahit ano pa ang mangyari, asahan po ninyo, nandito po ang inyong abang lingkod na ipanaglalaban lahat ng karapatan, lahat ng pangangailangan, lahat ng kailangan gawin para magpagandahin ang pagkukulang ng sistema ng ating edukasyon. At ito ay umaasa ulit sa ating mga teacher. Kaya po, asahan po ninyo na walang pagod po kami naghahanap ng paraan para lahat, the 500,000+ teachers all around the country will finally have the support, will finally have the assistance that they require, being parents themselves, being members of their own families, that they require for them to do their job, probably the most important job that there is, making our future, making our young men and women. And once again, I congratulate you and I greet you. Mabuhay kayo, mga guro! Mabuhay ang mga teacher ng lalawigan ng Camarines Sur! Congratulations sa inyo lahat on World Teachers Day. Maraming salamat at magandang tanghali po sa inyo lahat.